muntik-muntika nang maagaw ang majority block daw sa Senado at muntik nang magkaroon ng panibago na kodita na naging kubeta. Kudeta na naging kubeta sapagkat itong dalawang malinaw na politikong sipsip, si Gatchalian at si JB Ejercito, ay bumalik at pumanig sa minority na dati nilang kasama sa silent majority. Pag sinabing silent majority, tagapagtakip at tagapagtabon-tabon ng katiwalian at kabulastugan sa pandarambong ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya tinawag silang silent majority noon, sapagkat pinamumunuan sila ng special agents di umano na hawak ng Malacanang, si Tito Soto at si Ping Lacson. So na magkaroon po ng biyakan noong nakaraang linggo kung saan po naging napaka-dramatic at napaka-exciting ng pagbabalik sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. At mayroon pang habulan, may nadapa, may nagkaputukan later, at nagkaroon ng panibagong realignment of majority senators at naging kontrolado muli ng grupo ng mga tinaguriang Duterte sympathetic senators. Ang Senado nagkaroon po ng 13 against 9 with abstention of 2. So 13-9-2 ang nagkunwarian na medyo independent daw sila at hindi sila aligned sa anumang block o bloke ng mga senador, si Gatchalian tsaka si Ejercito. Pero kaninang araw na ito, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili sa gapangan at maniobrahan, lumipat at tumawid sila muli doon sa grupo nila Tito Soto at nila Ping Lacson. Kaya 11 po muli sila. So kung 11, kailangan pa nila ng 2 na mga senador para magkaroon ng 13 minimum na numero ng mga senador para mabuo mo ang simple majority plus 1, which is 13, so that you can have a new majority block and you can now control again the Senate leadership, starting off with the Senate President. Pero kulang ng 2, kaya instead na magkudeta, naging kubeta. Hindi po lumipat. Ang sinasabi nilang lilipat si Senator Loren Legarda at ganon din po ang dalawang magkakapatid na Villar. Di napornada tuloy. So because that the majority senators were able to put up their numbers in an open plenary, sila ngayon ang majority pa rin. At nananatili po na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating po dito sa mga committee chairpersonship o pamumuno sa mga komitiba, lalo na po ang very controversial, subalit napakahalaga na komitiba ng Committee on Blue Ribbon, ay hindi pa po nabubuo sapagkat iko-contest po yan on the floor nila Tito Soto dahil 11 na nga sila ngayon. 12 sila Alan Peter Cayetano. So pero hindi po physically present si Senator Bato de la Rosa. Kaya po mayroong panukala o motion on the Senate plenary si Senator Rodante Marcoleta, bagamat hindi pa po ito natatalakay o nabibigyan ng deliberation, na i-relax po ang mga pamantayan at panuntunan hinggil po sa remote participation ng mga senador kapag sila ay on travel, nagkakasakit o kaya may mga pambihirang sitwasyon that will allow them to be able to participate only on deliberations and voting through remote means of communication like webinar, Zoom, Team, o ano pang platform na gagamitin ng Senado. Yan naman po ay pinapahintulutan. Subalit, nagpahayag na po si Hontivirus na nagbabadya siya na siya ay maglulupasay, no? Maghuhuramintado para lamang mapigilan na makapag-participate si Senator Bato de la Rosa mula sa remote communication line.
that he can be allowed to vote and join the deliberation, and if necessary, be allowed to cast his vote on decision making via Zoom or remote communication. So sabi ni Hontiveros, hindi. Kung kailangang ako ay magtumbling at mag-pole dancing, gagawin ko sa gitna ng Senado para lamang hindi matutuloy na mapapayagan si Senator Bato de la Rosa na makapag-participate via remote communication. Dispirada ang lola. Bakit? Takot kayo na hindi nyo maitutulak ang inyong layunin na iraratsada nyo at ihaharabas ang impeachment court trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa butuhan kung i-require ang 13 as majority reference number for a decision to be made, di talo talaga sila kasi si Senator Bato de la Rosa at ang 12 ay magiging 13 kapag pinayagan po na makapagboto at makapagrehistro ng kanyang mga pagpapahayag ng desisyon, lalo na sa butuhan, si Senator Bato de la Rosa via Zoom or via teleconference or video conference, mga kababayan. So, yan ang inahabol nila ngayon, nila Soto, Lacson, nila Pangilinan, nila Virus, na wag payagan ang kanilang kasamahan na senador bagamat hindi pa valid and hindi pa confirmed sa local Philippine courts, lalo na sa Korte Suprema, ang usapin tungkol sa pag-iral na ito ng arrest order ng ICC na very questionable dahil wala na tayong treaty obligation sa ICC. Wala na rin pong treaty jurisdiction authority ang ICC sa Pilipinas simula pa noong March 2019. Pero ipinapangalandakan pa rin po ni Boy Impostor Trillanes na nagpapakilalang parang warrant officer ng ICC o sheriff, at the same time nitong matibag na atat na sakmalin si Senator Bato de la Rosa at ipatatapo nila sa ICC. So, hindi pa po ito nahuhusgahan kasi marami po ang pananaw na walang karapatan na manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Pangalawa, hindi natin obligasyon na kilalanin pa ang kanilang arrest order sapagkat wala na tayong sakop sa treaty like ICC and Rome Statute. Hindi na tayo sakop nito. Pangatlo, walang affirmation validation sa bahagi po ng Korte Suprema at ng mga competent judicial authority sa Pilipinas. At pang-apat, mga kababayan, ay mayroon tayong saligang batas. May sarili tayong proseso ng pagpapatupad ng ating mga batas. Kaya nga, questionably, nakakaduda at hindi naman po nararapat ang ganitong pagka-overacting ni Trillanes at ni Matibag ng NBI na parang atat sila na ipagkanulo at ipagtaksilan at pagkatraiduran nila si Senator Bato de la Rosa lamang masunod ang kapritsyo ni Marcos at Romualdez na maipatapon sa banyagang puwersa ng ICC ang ating kababayan na si Senador Bato de la Rosa. Kasi kung katarungan tungkol po sa mga naging biktima di umano ng mga war against drugs, hindi pwede naman po magsampa ng kaso sa Pilipinas. Di po ba? O ba't hindi nila ginagawa yan? Kasi ang layunin talaga nila ay durugin, lumpuin at lubusang mawawasak ang Duterte political camp sa pamamagitan ng paisa-isa at mga lantarang pagkilos na kanilang gustong ipapatapon sa labas ng bansa ang mga solid na mga kaalyado ng Duterte like si Harry Roque, wala na sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte siyempre. Ngayon, pati po si Senator Bato de la Rosa, and we have heard information that even Senator Bongo is also the next in line on target dito sa grupo nila Trillanes at Matibag. So, kaya itong layunin ngayon ni Senator Marcoleta at pinapaboran ng majority block ng mga senador na mag-participate pa rin at makapagboto si Senator Bato de la Rosa while on remote communication line ay naglulupasay si Hontiveros at ang grupo nila sa minority na hindi mapapayagan ito. Wow! Pero ganon pa man din ang dalawang ito na si JB Ejercito at itong si Gatchalian
ay malinaw naman na wala naman tayong inaasahan na positibo mula sa kanila. Kasi simulat sa poll, naging bahagi na sila ng mabuo yung silent majority block. Naging bahagi po sila nitong grupo na naglalayon na pagtakpan, pagtabon-tabunan at ilihis ang totoong pananagutang kriminal sa pandarambong at sistematikong pangungurakot, lalo na ang 1.9 trillion pesos na pananagutan nila Marcos at Romualdez sa pagkawala at pagkalimas ng pondo ng pamahalaan involving the so-called flood control projects. Alam na natin yon. Kaya nung mag-gimmick pa sila nung last week, si Gatchalian at si Ejercito, na kunwari ay hindi sila nakalinya sa mga minority group na pinamumunuan ng di umano identified as special agents of Malacanang, special agents ni Marcos, si Tito Soto at si Ping Lacson. Ngayon, nawala ng patumpik-tumpik, bumalik sila. Itong si Gatchalian at si JB Ejercito. Pero hindi pa rin po nila nakuha ang dalawang karagdagang senador. Sapagkat yung inaasahan nila, natatawid sa kanila si Senator Chis Escudero, inofera nila na pansamantalang maging Senate President, di umano, hindi tumawid. Hindi rin tumiklop si Senator Loren Legarda, hindi rin tumiklop ang magkapatid na Camille and Mark Villar. Kaya nananatili po na 11 ang minority number ng mga grupo na maka-Marcos at mga special agents ni Marcos ang kanilang linyada. At nagbabadya ito ng possibility ng alignment ng mga political forces pagdating po sa Senate Blue Ribbon Committee resumption at pati na rin po dito sa Senate Impeachment Court Trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaabang-abang ito mga kababayan sapagkat makikita natin ang alignment, no? Kung mananatili po na ito ay kontrolado at magkakaroon ng maleta operations. Maliban pa, alam nyo ng maleta operations, di po ba? Tinukoy na natin yan. At dalawa nga dyan, pinangalanan ng mga 18 former soldiers na namaleta noong 2025 elections, no? Si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto. So kung magkakaroon ng maleta operations, ala sindikato, ang Malacanang, sila Marcos at Romualdez, hindi malayo po na may 11 senators na posibleng bumoto for conviction against Sara Duterte. At ito nga ang napipinto at nagbabadya na numero. Pero just the same mga kababayan, if the numbers and alignment will remain all throughout the impeachment trial and even at the onset of another Senate Blue Ribbon Committee investigation, malabo po makukuha ang 16 required numbers of senators. Bakit? Sapagkat according to the constitutional number of reference, para magkaroon po ng valid confirmation of conviction at the Senate Impeachment Court, ang isang impeachable official na nakailalim po sa tinatawag na impeachment court trial, kailangan mayroong 16 minimum na mga senador na boboto ng yes, we convict the accused or the respondent.